Mga buhing santos, welcome sa atong tulumanon na CFD Das the Sunriser. Ningusig son na Dr. Def, researcher, author, and Juris Doctor. Mudapit kaninyo, nining ato karon nga pagaisgutan ang CFD Das debates. Nining puntuha, unsa ba ang CFD Das debates? Catholic faith defenders defend against Satanism, do all sanctifications. Nining puntuha, mao kini ang kahulugan. Now, unsa ba gayud ang dipinsahan? Ang dipinsahan sa Catholic faith defenders, ang gingharian nga gitukod sa Dios. Ug mao kini ang katumanan sa gipanagna ni Propeta Daniel chapter 2 verse 44. Nga ang Dios magatukod sa iyang gingharian, ug kining maong gingharian walay makaagaw sa gahom niini. Walay makaagaw. Ug busa sa diha nagkini gitukod ni Kristo. Mateo 16:18 ngadto sa 19. Sa diyang gitukod kini, there is only one church, dili churches. Nan karon usara ka simbahan. And sa iyang pagtukod niini, this is the foundation in the fullness of God's kingdom on earth. Niining puntuha karon, gipasaligan sa Dios nga bisan ang kamatayon dili makalumpag ni ining gingharian, ni ining simbahan nga gitukod sa Dios. Bisan ang kamatayon. Ug kini mulungtad kini sa Mateo 28:20, gipasaligan na hangtod sa hangtod kini. Ug busa bisan pa kini gitabangan sa 49,000 ka mga religions nga gitawag sa mga churches founded by men, bisan pa unsaon dili kini makalumpag. Nang karon dinhin hato mapadayag nga tinuod ba gayud ang maong pasalig sa Dios. Ngandian bisan pa ang kamatayon dili makalumpag, walay makaagaw sa gahom. Matinuod ba kini? Kini mo'y ato nga pribahan. Nang karon, nining 49,000 ka mga religions, Protestant religions sa tibuok kalibutan as recorded kini. Ang pangutana karon mao, unsa ba ang ilang uniformity sa ilahang pag-attack against the Christ-founded church? Unsa ba gyoy ilahang pagkaparihas? Pinasikad sa World Christian Encyclopedia Center for the Study of Global Christianity 2025 data na 49,000 ka mga Protestant religions nga nagkig-usa kini pagsangka batok nining simbahan nga gitukod ni Kristo. Nan karon niya ang maong hulagway aron makita gyud nato yun sa kini tabang niya. Tanawan ninyo. Naisama kini sa vaccine 12 rounds of Protestant attacks against the Catholic Church. 12 rounds kini. So anha nato maila ang gitabangan gid kini ang maong pag-atake diha sa simbahan nga gitukod sa Dios. 12 rounds of Catholic attacks, giatake ang Catholic Church. Nang karon ang pangutana, unsa bay gi pusgay, unsa bagyoy gi
tuali. Number one niini, giatake ang existence of the Holy Trinity. So ang Protestantism, although dili tanan, now majority niini dili gyud mudawat niining Santissima Trinidad. So bungkag ang Dios nga Amahan, bungkag ang Dios nga Anak, bungkag ang Dios nga Espiritu Santo. Nan as a general defense, as a general, timan ngang Santissima Trinidad, kining tulo niya. The Holy Trinity is just like this paper. O napilo kini sa tulo. Okay? Pero kining tulo usara, it's one God. So nahiusa sila, wala sila mabuwag. Nan karon, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Unsa bay pasabot niini? Nga ang trabaho sa Dios nga Amahan, He is the planner. Siya mao'y nagplano, na aniya ang plano, the architect, the planner of God's multi-universal kingdom. Siya mo'y planner. Unya, ang Diyos nga Anak, unsay iyang role, implementer. Mao'y tigpatuman sa plano sa Diyos. Mao'y tigpatuman. Una-unsa man usab ang trabaho sa Holy Spirit. Ang trabaho sa Holy Spirit dinhi mapadayag ang Espiritu Santo nga mao gyoy naghatag og kinabuhi. Ang Espiritu Santo nga mao gyoy naghatag niini sa iyaha gyud nga kamatuoran. Ang Espiritu Santo nga mao gyud naghatag gawas sa kinabuhi, sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo nga mao'y partner mismo diha sa Dios nga Amahan, partner sa Dios nga Anak. Siya mao'y nagatan-aw sa mga creations ug busa unsay role sa Espiritu Santo. Siya ang administrator. Usbo na to, kining Dios nga Amahan mao ni ang gada sa plano. So divine plan, divine will, unya naa ang iyang divine laws. So siya gada sa plano, divine plan, divine will, divine laws. Ug busa gipamatud-an kana ni Kristo, Matthew 6:10, thy will be done. Nga naman kay dunay plano ang Dios, multi-universal kingdom. This plan of God is implemented by Christ, the implementer. Ug busa si Kristo, Dios nga Anak, siya'y mupatuman para kita makasabot. Nagpakatao ang Dios diining kalibutan. Gitawag siya Dios kay kabahin siya. Ug mao ni wa masabti sa Protestantism ngano ba? Close-mindedness. So they are one. So duha ang ilahang role. Christ as part of the Holy Trinity and Christ as distinct from the three persons. Ngano lahi-lahi sila role. So ang role ni Kristo mao ang pagpatuman sa gingharian sa Dios nga sentro niining kalibutan, ug ang gingharian sa Dios covers not only in this universe but multi-universal kingdom. Mao na ang gingharian sa Dios. Ug busa unsa man sa unsang paagi nga mapatuman kini.
timan nga mubalik ang atong Ginoo. Ug busa sa iyang pagbalik nining kalibutan, mao na ang fullness of His kingdom, musugot kag sa dili matuman ang fullness of His kingdom on earth. Goodbye ang dili buyukbo sa plano sa Dios. You're not forced to be a witness. You're not forced. Ug busa, unsa ba ang trabaho sa Espiritu Santo? Ang trabaho sa Espiritu Santo mo, administrator, custodian of the Father's master plan. So unsa-unsa bang paagi, siya mo'y mupahiluna. Iyan ang ipahiluna as administrator, iyan ang ipahiluna. Busa, naa ang essence sa Holy Spirit, ang kamatuuran, the truth. Ug busa, niining kamatuuran, ngano ba, nga kung makasalata, musupak ta sa Diyos nga anak, mapasaylo pa man. Pero ngano ba, nga diha sa Mateo 12:32 nagaingon, nga musupak ka, imong bugal-bugalan ang Espiritu Santo. Ngano ba, nga dili man mapasaylo? Because diha sa Holy Spirit, John 14 verse 17, the Spirit of truth. So ang Espiritu Santo mao mismo ang kamatuuran. Busa, kung imong ibalitok, kung imong ilintubaw ang gitudlo niya ng church authorities na gitukod sa Dios, you are attacking against the Holy Spirit. Ug busa, dili mapasaylo ang tao nga musupak sa kamatuuran, the Spirit of truth. So niini karon nga puntos, mao kana ang atong pagpadayag, gibungkag ang Santissima Trinidad. Ug aron matugad jud nato chronological aspect and the performance of the role of the Most Holy Trinity. Pila na ba ka bilyon ka tuig kining universe? It's 13.8 billion years. So trabaho sa Diyos nga mahan, the planner, mo'y nagaplano sa iyang creations period. And so, the implementer, nagpakatao ang Diyos diha sa pulma gyud sa tao. Hypostatic union as true God and true man. 33 years. 33 years. Kutob ra ba diha? 33 years? No. Sa iyang pagbalik diha sa Revelation 11 verse 15, nang kining kalibutan mahimo na kining gingharian sa Dios ug hangtod sa hangtod ang paghari. No more end, forever ang paghari. Mao na kini ang role, the implementer of the plan of God the Father. Fullness of God's kingdom. So bulahan ang maka-witness, bulahan ang mahiapil diha sa pagbalik ni Kristo nga hingpit na kini naging harian sa Dios niining kalibutan as the center of His multi-universal kingdom. Unahaw, kaunsa kadako ang coverage sa iyang gingharian. It's not only in this planet Earth. And how can we prove nga kining kalibutan mo'y sentro? Ang Diyos mismo nagpada sa iyang anak, dili sa Pluto, dili sa Mars, dili sa Jupiter, but here in this third planet of the solar system. Ni adere. Ug busa, supposedly the original plan
nga kining kalibutan mao ang paraiso, the original paradise. Piyon sa nahitabo, wa makapasar sa trial. Ug busa nining tanan sa diha nga nalumpag ang atong ginikanan. Genesis chapter 3 verse 4 to 6 over Romans chapter 5 verse 12. Misud ang sala ug nanganak og kamatayon. But this death hangtod ba kini? No, dili. Mao'y hinungdan to solve the problem nga nabungkag ang plano sa Dios ug busa gibalik kini. So the implementer of the divine plan, of God's plan, the Father's plan, ang anak mismo gi-implement kanabungkag to restore sa original plan sa Dios. Kay mamatay naman ang tao. Busa unsa ba di plano sa Dios? Dili mamatay ang tao. Deathless society. O mao'y hinungdan nga diha sa 1 Corinto 15:26, the last enemy nga butugon sa Dios, ang kamatayon. And how to solve death? Because in reality, once gitawag na nato sa common terminology, nga kung mabuwag na ang kalag nato nining lawas, patay ang lawas. Ang kalag either sa langit uban sa Dios, John 14 verse 2 to 3, or ngadto sa imperno kay hukmanta upon death, individual judgment, Hebrew chapter 27 verse 9, Hebrew 9 verse 27. So nining putuha, individual judgment apan dunay kalayo nga temporaryo. Sorry sa mga Protestante nga wa makatugkad nining divine justice, the attack, the gitawag og temporal fire. Wala sila katugkad niini. So naa ang gitawag sa katsila nga purgatorio. Sa Bisaya mao kini ang kalayong linisanan, part of the divine justice. So nining tanan unsa pay mahitabo? Diha gidayag nga pagbalik na sa Ginoo, naa na ang general judgment. So diha sa general judgment, unsa bay mahitabo niini? Ang mga buhi pagahukman ta. So that will be the final choice. Dadun ba kita nini karon nga gingharian nga sentro sa kalibutan o na deathless society, o ang Catechism of the Filipino Catholics niya gidayag sa Catechism of the Filipino Catholics. Unsay gidayag nga dinhi gipadayag nga kining atong lawas matuod og tinuod ang gidayag sa Revelation 21 verse 4 nga dili nang masakit ang lawas. Dili na makasud ang gitawag og mga any of the 5 pathogens nga mao hinungdan nga dunay sakit ang tao. Ngano mabag-o na ang sistema sa kalibutan. Total transformation. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1048, total transformation. Ug unsay mahitabo niini? Naa supported sa Catechism for Filipino Catholics 2048 to 2049. Diha gidayag nga unsay mahitabo sa ato ang lawas. Kini siya ang transformation ni spiritual transformation nato niini. Unya mahitabo mauna ang implementation sa Romans chapter 8 verse 6 nga instead material philosophy, that's integral divine philosophy.
So kung ang naa sa atong hunahuna, the 100 billion nerve cells, mao na ang integral divine philosophy that will be implemented by the divine world government, the fullness of God's kingdom on earth. Everything ang sistema is divine. Ug busa sa mahitabo, mao na kana sa new heaven and new earth. Pagbalik na sa Ginoo. Subulaan kayo ang mga buhi. Kaya diha sa Isaiah 65 verse 20. Nasa Isaiah 65 verse 17 to 25, tulo ka klases kinabuhi. Ang dili ka buto 100 years, sinutan sa Dios. Ikaduhang kinabuhi, mao katong sama sa kahoy. Isaiah 65:22. Nga sama sa kahoy, it's hundreds of years, thousands of years. O kana ginung perfect na. Mao na kanang deathless society. So mao na kana ang universal, multi-universal kingdom nga si Kristo implementer, nga siya na mao'y hari sa tanan. Ug busa 49,000 ka mga Protestant religions, who are you dare nga mao'y bulumpag sa gingharian sa Dios? Unya nining tana ang role sa Holy Spirit administrator. Busa sa diha nga miingon man si Kristo nga pagsaka niya sa langit ang Espiritu Santo. The pag-descent, pagkunsad sa Espiritu Santo is the birthday of the church. 33 AD. Birthday of the church. Busa, the administrator of the Christ-founded church, the administrator of the kingdom of God is the Holy Spirit. Og tungod niini, dunay institution that Christ has founded. It is the public juridical person armed with the teaching authority through the church authority, and that is essentially managed by the church magisterium comprising of the bishops led by the Pope, who is the Bishop of Rome. That's the church authority. Abanon sa may gibuhat nining Protestantism, ila karon at the pretense pinaagi ni Martin Luther. Unsa na ito po? Gihimo ni Martin Luther, pero gipanagdanadadaan ni San Juan in the year 70 to 90 Anno Domini. So, gitagna na nga doon nagyoy mo lintubaw, doon nagyoy mo revolt, doon nagyoy mo rebelde, bato ni ining simbahan nga gitukod sa Dios, only one church. Natuman ka na. 1517, Martin Luther o sa kanhi kapare, mirbilde siya. Unya, iya ka nang gitawag o Protestant Reformation kuno ay reform. Sa unsang pagi, para gyud mo succeed siya sa iyang pag-revolt against the church, the internal enemy of the church. Sa unsang pagi, iyang gi-cancel, iyang gi-attack ang church authorities. Ayaw na pagtuo sa church authorities. No church authorities. Unya, sa unsang paagi, ayaw pagtuo sa Santo Papa. So ang specialist ni ini against the Pope, mauna si Maguwang Ismail Bahinting, taga Manga at Tagbilaran City. Siya specialist nini against the Pope. Unya, tanan nga mga 4.3 million ka mga pastors out of the 49,000 ka mga Protestant religions, they are attacking against the church authorities. Uniform sila. Unya niining tanan para makalusot sila pagkawa sa church authorities nga mauna unta kini naggambalay nining balaan kasulatan. The church authorities through the church magisterium mao'y mihapnig niini, mao'y naghapsay, mao'y nagproklamar
nga pulong sa Dios after na hipno kining tanan. Martin Luther, the Protestantism group, gibungkag. Gikuhaan ang pila ka libro. Gikuhaan ang 73 books, 7 ka libro ang gikuha. Pagkuha na, nabilin nila 66 books. Incomplete ang Bible sa tanan nga mga Protestante nga gigamit sa tibuok kalibutan. Incomplete. So mo na timan ipagbantay mo sa mga Bible nga gigamit. Because these 49,000 ka mga Protestant religions uniform in attacking against the church authorities. Gigamit nila incomplete Bible. Incomplete. Walay nihil obstat, walay imprimatur. Ang complete Bible as founded, as compiled and declared by the Christ-founded Church, 73 books. Unya, gawas nga incomplete nga Bible, unsa bay gipatuo? Kay nawa naman ang teaching authority. Dili naman magpatudlo. Instead, sama sa gihimo sa usa ka official sa Ethiopia. Acts chapter kana sa 8 verse 26 to 41. So kana nga gitudluan ni San Felipe, usa ka apostol. So gikinahanglan nga magpatudlo ang tao. Kay dunag gyoy mo tudlo, the teaching authority. Og niining puntuha karon, dili na magpatudlo. Ug busa dili magpatudlo ang mga pastors, ngano ba? Kay ang ilang gipuli, instead teaching authority nga mo interpret niini. Unsa ba? Sila na mo interpreter. Ang mga pastors mo na mo interpret, ang pastors mo na mo sabot, etc. Ang resulta, sila na mo tudlo nila. Og tungod ni ining maong wrong system nga sila ra maoy mo tudlo-tudlo, sila ra may mo sabot-sabot, ang resulta ni ini nagtukod og kaugalingon nga relihiyon, and they claim to be named as a church. So mauna nga Seventh-day Adventist Church, Methodist Church, Pentecostal Church, etc., Mormons, Latter-day Saints Church, Jehovah's Witness, etc. 49,000 ka mga religions or mga churches or gitawag sa kinig religious denominations. So mao kini nahitabo ug busa kining 49,000 ka mga Protestant religions nagkayusa sila pag-attack against niining Christ-founded church. Ug busa unang giatake batok sa Holy Trinity. Timan ininyo. It will turn futile. It will turn fruitless all your efforts. Psalm 127 verse 1, Jeremiah chapter 17 verse 5, silutan sa Diyos. Busa, nining tanan, ikaduha nila giatak. Attack against the sacred family. Timan ininyo, 4.3 million pastors. Gihugma ka mo, ha? Gihugma ta ka mo. It does not necessarily mean that you are outside of the kingdom. Kay kadtong mga pastors, kay duha man gud ning role sa mga pastors. Ang ila mao ang doctrinal nga mga teaching, and that doctrinal teaching against the Catholic Church. In other words, ang mga pastors dunay role, diversionary role. Unsay diversionary role? I-divert nila. Destructive role. Batok sa simbahan nga gitukod sa Dios. Ug unsa bay destructive role? Gubo nila ang gitudlo
sa mga apostoles, gubon. Unya nagpatuo nga kumo master na sa Bible nga incomplete Bible. Gatuo nga master na sila. Unya mga Katoliko in taon po, nga kuwang og seminar, way kalibutan, mutuo sa diretso. That is religious deception. Ug busa, doon na warning daan. Sa Galatia chapter 1 verse 8, nga bisan ang mga apostol, bisan ang anghel, nga manaog dinhi sa yuta, magwali, sukwahi sa gisangyaw sa mga apostoles, ipatunglo kini. Ug busa, never should the teachings of the Christ-founded church shall be destroyed by the 4.3 million pastors of the 49,000 Protestant religions. Ug niining tanan, usa sa ilang attack, uniform ning tanan, against the Sacred Family. So they are attacking Saint Joseph as the universal patron of the church. Atake nila Senior San Jose. Una kahilumon ma Senior San Jose, may single word nga napatik sa Bible. Ang mahal nga birhen naaman. So ang ilang giatake, gitampangan nilang attack. And with that demon of hatred, ilang yun gagikasilakan ang mahal nga birhen. Grabe silag nila sa mahal nga birhen. Take note. That is demon of anger. 7 ka mga demons, principal demons. Demon of pride. Ang demon of pride mo ng close-mindedness, dili magpatudlo. Demon of pride mo na mo revolt, mo ning because of the demon of pride. Mo ning nga dunay may revolt against the Christ-founded church. It's Lucifer. Mo ng demon of pride. Isaiah 14 verse 12 to 14. Ug busa Lucas 18:14 ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas. Demon of pride kana. Ikaduha, demon of envy. So diha sa demon of envy, ang role nining demon of envy mao ang pag-destroy. That's the role of envy. Demon of envy, to destroy. So saon pag-destroy ni ini karon nga gingharian nga gitukod sa Dios, and the founder is God himself, Christ. Siya mismo ang founder. Unsaon man? It's demon of envy. Destructive role. So saon sang paagi mo na nga gubon kining mga dogma. There are 258 dogmas of the Christ-founded church. Mao nang gisungag dining mga pastors. So in so far as your role, pastors, nga destructive ang inyong role against the Christ-founded church, here comes the Catholic faith defenders defend against Satanism. Go do all sanctification. CFD, dasdas. Mao kana. Apan dunay constructive role ang mga pastors. Unsay lang constructive role? Mao na mutudlo out of the Bible na diha ang mga moral values. Mutudlo sa respect, mutudlo sa self-control, mutudlo sa pagpaubos, mutudlo sa pagka-understanding, all other virtues. Mao kanay gitawag og constructive role. On so far as the constructive role that specializing moral values, you are correct, pastors. Salute to you all. And even sa mga non-Christian religions, we salute you. Mas grabe kamo kaysa mga Katoliko. Pero, observation, congratulations. Congratulations. Modesty ninyo, Jehovah's Witness, mga babae, grabe ang modesty. Pero Katoliko mo simba, puryagaba ang mga kababayan. Doon na grabe, undisciplined. Undisciplined. So in so far as the constructive role of the pastors,
And the followers of Protestantism, congratulations. You are much better than the Catholic. Pero na may mapili sa mga Katoliko insofar as the moral aspect. Na non-Christians, Muslims, well-disciplined, uban pa nga mga grabe. Adto ta sa South Korea, uban nga mga non-Catholics, wala may vote buying dito. Wala. Pero diri sa Pilipinas, Catholic, mga ugok nga mga Pilipino, mga ugok. So ingon ini, while we have this gift of the church, pero bungkag ta sa moral values. Ang Protestants outside of the church kay nagtukod man og lain nga relihiyon outside of that founded by Christ. Yet, while they do not have the church authority, as they ignore the church authority, ang defect sa 4.3 million pastors, destructive role against the Christ-founded church for attacking the dogmas, attacking the teachings of the Christ-founded church. Muna ang defect. But congratulations insofar as your constructive role on moral values. Congratulations. Congratulations. So, kini karon nga pagtuki nato, dili ta nag-focus sa moral aspect, but partly lang sa moral because faith is part of moral law. So, ang ato karon mao na ang ilang destructive role giun sa pagguba. So, kini mo'y dipinsahan. Now, ari sa ilang ikaduhang attack against the Sacred Family. Ang mahal nga birhen, giadyo-adyo pagdugmok. Even ang larawan sa mahal nga birhen. Hangtod nga si founder sa usa ka relihiyon, si Brother Noe Dura, bukon yun niya ang ulo sa mahal nga birhen. O niya, sa diha ng atsahon na niya, iya ginadungog ang tingog. Tingog sa usa ka lalaki, nag-ingon, nganong pasipad-an mo ang akong inahan? Ngano ba? Unsay sala. So, ang iyang hunahuna, nga tingog to ni Satanas. So, may withdraw siya after mga 2 weeks, sige sa pamalandong. Kaya mo action, sige, bukon yun ang ulo sa mahal nga Birhen. O diyon sa'y nakitabo, di man yun. Moto ang iyang mga kauban, mga sakop, kami lang pastor, may mo dugmok ni ayaw. Ako ra, may mo dugmok. Ayaw mo pang overpower ako. And after 2 weeks niyang pamalandong, naman kaingon siya. Walay inahan si Lucifer. Wala. Si Kristo ra dunay inahan. Mihilak siya. O dito siya nag-realize. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Lord. Ubusa, he is now the president among the founders sa mga Protestant religions converted kauban na nini karon mission alang sa gingharian sa Dios. Congratulations tuwa na kauban ni Tatay Dudong Limchuan. Sumao ka na pagdipinsa sa mahal nga Birhen. Una timan-an nato nga ang Eva diha sa Genesis chapter 3 verse 15. Diha sa Genesis chapter 3 verse 1 ngadto na sa 3, 4, 5. That's Eva. Mao kanay may rebelde sa divine plan, divine will, and divine laws. So ang Eva gibalik na into Ave. Na kana sa Revelation, Genesis chapter 3 verse 15. Nga pagkasala yun mismo, on the moment, nagkalampas sa divine plan. Plano yun sa Diyos na mahal. Gisumpa. Diha mismo misaan na. Nga dunay second Eve. Mo ng Ave. Mo na mutawag ng Ave Maria. Ave Maria. So niya ng putuang mahal nga Birhen, gihimong kahimanan para ipakatao ang implementer of the divine plan, Christ. Implementer. Mo na itiman ininyo. Implementer.
Ug busa nagaingon diha sa Genesis 3:15 nga makigsangka ang kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Pangutana, kinsa bay kaliwat sa bitin? Ang kaliwat sa babae mao man si Kristo. Na kinsa bay kaliwat sa bitin? Kinsa bang bitin? Dragon. Naa kana sa Revelation 12. Sa John chapter 8 verse 44, si Satanas ang yawa, amahan sa tanan ng mga bagakon. In other words, amahan sa mga false prophets. Amahan sa mo guba sa kamatuuran. Amahan sa mo tuis sa kamatuuran. Ubo sa kinikaron nga mga false prophets nga naa kana gidayag di sa Mateo chapter 24 verse 5, Mateo chapter 24 verse 24. Unsay giingon? Mateo 7 verse 15. Ang mga false prophets trabaho nini pagbungkag, batok sa kamatuuran, batok sa gitudlo diha mismo sa teaching authority. Mao ni mo pahisalaag, mao ni mo bungkag what has been founded by Christ. Ug busa ang trabaho nining mga false prophets. They are called false prophets because their role is destructive role. And these 4.3 million pastors and elders who perform not their constructive role but destructive role. Kung ang trabaho nining mga elders and pastors sa Protestant denominations, 49,000. Kung ang trabaho nining 4.3 million ka mga pastors and elders, mao ang destructive role against the teachings of the Christ-founded church. We are called false prophets. Ug busa dakong tulubagon kini. Revelation 19 verse 20. Inigbalik sa Ginoo. Ngadto gyud kini isugnod sa kalayo sa masiga nga supre. Ug niining tanan hiusa na by virtue of John 8 verse 44. Mao na kindako nga pinalti sa Dios. Apan kun mamatay, wa pa mobalik si Kristo. Asa man paingon pagkadako. But for those pastors, elders, nga wala mo appeal nining destructive role, wa mo attack nining mga gitudlo sa Christ-founded church. Pangutana, are you part of the kingdom of God? Yes, you are part. Na sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 836, unsa may giingon sa Catechism of the Catholic Church 836 niya nga tulo ka klase kini nga mga sakop sa gingharian sa Dios. At the same time, apil ba niini ang mga non-Christian religions? Yes, apil. Kay duha ka klase kining outside of the kingdom of God: vincible ignorance of invincible ignorance. Unsa ang vincible ignorance? Tinuyo gyud nimo nga close-minded ka, bisan hibaw ka, intentional gyud nimo, nagmagahi gyud kag ulo. Mao na sa Mateo chapter 13 verse 14 to 16 nga dili gyud makasabot, di gyud makatugkan unsa naging harian sa Dios. Ngano? They close their eyes, they close their ears, makadungog pero dili maminaw. Monay garbo, monay blackit. So mao na nga vincible ignorance. Kini sila nakasala batok sa Espiritu Santo. Mateo 12:32. Dili mapasaylo vincible ignorance. Gahig ulo. Mao na destructive role. But in so far as the elders, the pastors, and the leaders of the non-Christian religions, nga ilang trabaho dili ang pag-attack
pag-attack, pag-divert, pag-tuis sa teaching authority of the Christ-founded church, kundi ang ilang role, mao moral values nga nag-propagate, nag-inculturate, meaning virtues of faith, hope, love, meaning patience, resourcefulness, discipline, humility, resourcefulness, understanding, kindness, generosity, ug uban pa mga virtues. That is constructive role. And you form part of the mission in the fullness of God's kingdom. On earth, congratulations. Congratulations. Morning nga niya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 836. All men are called to this Catholic unity. Unsay Catholic? Universal. Catholic unity of the people of God. Ngano ba? Kadiha sa 1 Timoteo 2:4. The divine plan, plano gyud sa Amahan, nga kitang tanan masakop sa gingarian sa Dios. That is His plan. Ug busa sa unsang paagi nga mahimo kini, mo na nga ang iyang anak mismo gipadala sa Dios nga Amahan para mamahimo nato nga igsuon. Imagine, si Kristo mismo atong igsuon. Mo nang nasina si Lucifer, nasina siya. Kay mas dusuod pa di ay ang tao kaysa mga anghel ngadto sa Dios. Kay gihimo nga igsuon, gihimong anak sa Dios nga Amahan. So nasa Roma 8:29 nga nahugta og mga manghod ni Jesus. Ngano ba? We will follow the leader. So kana mao ang sukaranan ngano nga Christ is the implementer of the Father's plan, divine plan. Ug mao kini, ug busa mao kini ang giingon kinsa may mga sakop niini, and to it in different ways. So dunay mga pamaagi belong or are ordered. So dunay tulo ka order in the membership in the fullness of God's kingdom under the divine plan. Tulo kini. Number 1, unsa ba? Catholic faithful. So ang Catholic faithful mao na kini ang citizens of the kingdom of God. Baptized. There is only one God, only one body, which is the Christ-founded church, only one faith, the system of faith, which is the religion, only one baptism, only one hope. Nining putuha Efeso 4 ngadto sa 6. Sumaw kini ang Catholic faithful, nagkasunod para sa 7 sacraments, sanctifying grace. Nining putuha karon, that's number 1. Number 2, others who believe in Christ. So kinsa ba ni nga others who believe in Christ? While ang Catholic Church, Catholics in the world, na-decrease kini, instead 1.4 nahimo ng 1.3 billion, na ilog ang 1 million, may increase ang Protestantism nahimo ng 1.5 billion. So labaw. Although Protestantism nabahin sa duha, ang uban may claim nga dili kami Protestante, but mosugot kag sa dili. You are outside of the Christ-founded church. You belong to Protestantism. At any rate, gibahin nila duha ang Protestants nga active gyud nga against the Catholic Church, o kadtong dili kayo active nga against the Catholic Church. So ning putuha, they are still Protestantism. Now, mao na kini ang others who believe in Christ. Nang kinsa ba kini ang masul? Ang ato nga mga kaigsuunan nga ang gipakadak-an ang moral values. Ikaduha, invincible ignorance. Nga ato mga kaigsuunan kulang pa og giya
nga wa pa sila makakita jud sa kamatuoran. Ug busa mao ni nga gilusad ang CFD das debates by divine plan, divine guidance, with the guidance of the Holy Spirit, the administrator of the kingdom of God. Atong giyampo nga sa giya sa Espiritu Santo, kay siya may administrator. Mao na mo pahilunan with all humility. Uban ni CFD mentor Sir Alvin Agupita, mentor ni Father Darwin Gitgano, o yung sab ni Brad Paul San Pablo Alima, na may presidente sa mga Protestant pastors, nangulo, converted pastors into the Catholic faith defenders. Nining putuhan karon ni ang gihaob nato nga 100 debate propositions, CFD debates sa giya sa Espiritu Santo, that the truth shall set us free. Mao ni ang ato karon. So tagbaw gyud ang mga Protestante nga mga pastors sa inyo karon nga pag-atake sa mga gitudlo sa simbahan. And we have the panel of Catholic faith defenders, debaters, Luzon, Visayas, and Mindanao. And topmost sa debate, Reverend Father Darwin Gitgano with Brad Paul San Pablo Alima, of course, ang nag-una, Brad Sok Fernandez, Attorney Marcelo Bacalso, Attorney Rafael Banyok, and of course, ang Mindanao leadership, Brad, of course, ang atuang Presidente, National President sa Catholic Faith Defenders, Brad Ryan, and of course, ingon sa Miliano, and of course, ang atuang sa Brad Wendell Talibong, labing karaan, labihan kadaghan ka mga top debaters of Mindanao, RG Sino, uguban pa, labihan kadaghan. Visayas area, labihan usab. Brad Edgar Laugan, Jaddu Alabado, grabe, no? So kini guban pa, not to mention all Luzon, bago na nato nga convert, pinagi sa debate ni Brad Paul San Pablo Lima and Jaddu Alabado, si Aharid Almazura, no? Grabe, patanon pa, 19 anyos, great debater from Luzon, converted siya ngadto sa Catholic faith defenders. Congratulations. So daghan pa kini, mao na nga i-synchronize na niya ang tanan nga mga Catholic faith defenders, nga mga debaters, para gyud pagsagang, and of course nag-ongoing naman ang mga debate. But nining tanan, hoy gutudo, hopefully by divine guidance, mao na gitawag CFD nga instead sa part 1, igo ra kita mo defensa, sila mo'y attack, pero karon it's now time nga hoy kutudo, usahon kini pagdasdas kining inyo karon nga mga argumento against the Christ Founded Church. Ngano ba? Because the people have the right to know. Ang katawhan dunay katungod nga masayon sa kamatuoran. Ug sa unsang paagi nga madayag ang kamatuoran. Debate is an art of prevailing the truth. So dunay duha ka mga nagkasungi nga mga kamatuoran. So ang mga Protestantism moingon batok sa mahal nga Birhen. Moingon sila nga ang mahal nga Birhen wala na'y labot sa kaluwasan. So saway ang mahal nga Birhen. Karon ang pangutana, kinsa ba ang gipadayag sa Genesis chapter 3 verse 15 nga mangkaliwat sa bitin, nga makigsangka sa kaliwat sa babae o makigsangka sa babae? Kinsa ba? Kinsa ba ang nasilag sa mahal nga Birhen? Dili ba ang mga pastors nakigsangka sa mahal nga Birhen? Kinsa ba'y fulfillment ni ining tanan? Mao ka na. Ug busa ang Senyor Santo ninyo. So daghang mga objection sa Protestantism. Mao na nga,
pohon with all the Catholic faith defenders in one. We pray. And so, nining tanan, ikatulong labing dako nila nga panagkasangka is attacking against the church magisterium led by the Pope. Ngayon nagyog gisalikway, ilagyog giatake ad hominem nga mga attacks against sa Santo Papa, against sa mga bishops, against the church authority. Mao na nga nining tanan para gyud mapulihan ang church authority Bible alone. O di gipatuo nga Biblia ra. Pero incomplete Bible ang gihimo. Incomplete. So mao kana dunay structural defect. That is religious deception. Mao na timan ang ato. And then ining tanan ilang giatake ang 7 sacraments. 7 ka sakramento. Grabe yun kapangatak. So gibungkag ang baptism, pero naghimo silang baptism. O niya gibungkag confirmation, gibungkag ang confession, gibungkag ang Holy Eucharist, pero nagpakalawat sila ang ilaha skyflex. Grabe ang mga jampa-jampa. Grabe. O niya gibungkag ang extreme unction o a sacrament for healing, anointing the sick, gibungkag ang priesthood, gibungkag ang sacrament of matrimony, pero naghimo sila ilang kaugalingong wedding. So kining tanan gibungkag ang sacramental graces, sanctifying grace, gibungkag. Kini ang labing dako nga sa laod niini karong gihimong destructive role of the Protestant pastors. Mao na nga wala jud makaproduce og santos. Any of the Protestant religion. Ngano ang nakapahimo lamang santos is the Christ-founded church with the sanctifying grace vertical. Mao kini pinaagi sa 7 sacraments. Actual grace mao na kini horizontal. It's the crucifix formula. Og ngano nga dili mo tuo ang Protestantism sa crucifix formula. Gisalikway gihapon nila. Ang cross gisalikway nila. Then ining putuhan ngano bang naingon man ini? Because of the wrong understanding nining gitawag og images. Og busa the attack against the saints. Mga santos. Grabe. Grabe. Timan ninyo ang mga misleading. Mao na nga, there is a necessity for a debate. Ano ba? Tungod kay Protestantism, naa sila'y truth but partly true. So you have right na kay gitawag o you have that evidence. Timaneha. Do na kay evidence. You might have right reason, but you have wrong conclusion. Mo na jumping into a wrong conclusion. You may have that evidence, but you have wrong reasons. So mao na nga dunay debate. Example, kini karong mga santos. Ilahag yun nga gipasiatam nga niya sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9 nga gidili ang mga larawan. Gidili. Tinuod man yun. Gidili. So, kining ubos rang pagagpas. Kay there are 7 layers of understanding. What, when, where, who, whom, why, and how. Ang watra kutob, watra, mabaw nga panugkan. Mabaw. Wa gyud kaabot sa grabe. Kung sa gikan pa na sa ubos, di ara na sa lapalapas, di ara na sa ilapita. Di ara na lapita. Wa kabot. Wa gani kabot ristuhon. Wa. Ngano watra. So ang wat na diha nga dili ka magbaton og laing Dios
dili ka magbuhat og mga larawan. Then they jump into a wrong conclusion kay na may larawan. So kining tanan mga larawan gidili na inugok kapag sabot, inugok. Pagkaluoy sa mga luoy. Without logic, and there is deception there. Muna kulang gani research, kulang gani og pagkuha sa kinatibuk ang kamatuuran. You commit into the fallacy of jumping into a wrong conclusion. Nang karon, causa et origo is materia nicote. The cause and origin is the substance of the thing. Ngano ba? Muna dunay 7 ka angles. Summarize lang nato ni. Ngano ba? Ang inungdan ngano nga gidili ang paghimog mga larawan kay ang gi-practice niadtong panahuna wala sila kaila sa matuod nga Dios. That is polytheism religion, madaghag Dios. Wala sila makaila sa matuod nga Dios. Ang Katoliko wa makaila sa matuod nga Dios. Here is Christ, God the Son. Here is the Holy Trinity. Matuod nga Dios. 1 Corinto 8:4. So dili sila kaigo sa Catholic Church. Because the Catholic Church has the true God. So applicable ka na sa mga religion nga walay matuod nga Dios. That's applicable. Ugon sa bakining mga relihiyon na nga walay matuod nga Dios ng Christian religions. Unya karon sa mga Protestants na apay wa motuo ni Kristo. Iglesia ni Kristo uban pa. Ikaduha, ang ilang giatake mga santos, kay larawan sa mga santos. Intaw pagkaluoy. Take note. Unsa ang gidili kung maghimo ka mog Dios replacing the true God. That's the logic when you have to replace the true God. Ang mga santos, ang mahal na Birhen, is Mother Mary replacing the true God? No! Ang mahal nga Birhen nagpakatao o maugay ni misabak sa namatay niyang anak. So, ang mahal nga Birhen is not replacing the true God. Si San Jose, is he replacing the true God? No. Wala. Siya mo'y nagbuhi sa iyang anak o adopted son. Siya mo'y nagbuhi. Siya mo'y nagpagkaon hantod nagpatubo. Wala mag-replace, wala mo hulip, wala mo puli sa matuod na Diyos. So diha sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, naging ayaw ka mo paghimog magmatuglaing Diyos, another God, meaning replacing the true God. So sabta ninyo. Si San Pedro, mipuli ba ni Kristo? No. Si San Pablo, mipuli ba? No. Si San Lucas, si Santiago, si San Bartolome, si San Roque, si San Agustin, si Santo Tomas Aquinas, si hilabihan kanaghan sa mga santos. Mipuli ba sila sa matuod nga Diyos? No. Ug busa kay wala man sila mupuli sa matuod nga Diyos ang pangutana. Dili ba? Bawal ba nga himuan sila larawan? No. Dili. In constructing the rules on statutory construction, in understanding the provision of a law, this is a divine law. There are rules in understanding the law, divine law, moral law, law of nature, natural law, and human positive law. So diha karon dunay principal and accessorial phrase
unsa may principal clause or principal phrase ug unsay accessorial clause or accessorial phrase. Unsa pay pasabot niya na? Ang principal clause mao, dili kamo magbaton og laing Dios. That's the principal na atong sa Deuteronomy chapter 5 verse 7. Unsa magyud niini ang principal? Dili kamo magbaton og laing Dios. So diya sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, ayaw pagsimba og laing Dios, gawas kanako, only one God. Ephesians chapter 4 verse 4 to 5. Usa ra Dios. That's the principal. Nakuha? Principal clause. Ug unsa bay accessorial? Accessory niini. Unsa bay accessory? So ang principal is the mao gyud nay sukaranan, mao gyud nay principal, that's independent. Siya makabarug siya. So ang accessorial dependent, meaning to say nga mao na may support para matugad gyud nato. Ang principal mao nang haligi sa balay. Haligi mo barug na siya. Ang accessorial mao nang mga marko. Kanang mga arihas na lihat no, mga marko. Mao na mga accessorial. So dili makabarug ang mga marko kung way principal. Pero kung way marko na principal, makabarug ang principal. Mao nang haligi. So kining ikaduha mao ni ang mga marko diha sa mga terminology diha sa engineering. So accessorial, unsa accessorial dependent, mao na nag-support sa first clause nga ayaw mo pagbarog og laing Dios. So ang ikaduha, descriptive di siya, nag-support sa principal law. Ug unsa ba ang ikaduha? Tungod niini ayaw mo pagkulit, so to enforce that principal law nga dili magbaton og laing Dios. To enforce this, mao na naay accessorial law. Unsa ba? Ayaw pagbuhat og laing larawan bisan unsa nga tuwa sa langit, diha sa yuta o sa tubig o ilawom sa yuta. Ayaw kamo pagyukbo o pagsimba kay ako Dios nga buguan. Accessorial na. Nakuha ninyo? Nag-support ni siyang duha. Niining puntuha, nag-support ni sa principal law. Ang gihimo sa Protestantism, the role of deception is to reverse. Balitad ba? Basahan ninyo sa Genesis chapter 3, verse 4 to 5. Ingon ini ang Satanism, deception, demon of deception. Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Mao ni mga limbong. So, arita, strategy ni Satanas, balit-araw niya, mo na pagbantay mo. Mo na ang kinahanglan nga dunay debate. Because, it seems to be nga dunay truth ang Protestantism. Magkaingon ka, mabasa mo sa Bible. Pero dili na apparently correct, but actually wrong. Apparently correct sa paggamit lang sa mataway utok. Pero gamiton ang utok. You are wrong. You are wrong. You are right in a wrong way. Sakto ka sa sayop mo nga panugkan. Sakto ka sa pagsayt, pero sayop ka sa imong panugkan. Mao na nga dunay debate. CFD. Das! Mao na. Ug busa, unsa ba ang gingon? Sampol lang kini. Sa Genesis chapter 3 verse 4. Diya ni ang giunsa ni Satanas pagbalitan. Niya ang giingon ni Satanas, mingon ang bitin. Dili tinuod nga mamatay kamo. So gibalitan niya kay ang balaod sa Dios nga mahal, nga kung mukaon kamo niini, mamatay gud kamo.
balitan. Sumaurasad kini. Gibalitan nga ang gihimo nilang principal law ang images. Wala na sila maghisgot nga true God, replacement of the true God. Giwa nilang principal. Bantayin ninyo ang Protestantism. Gibalitan. They are masters of diverting the real truth. Mauna. Sumpok kayo ang Ginoo. Sumpok. Gubo nimo, balit-aro nimo. Mao na nga dili gyud mapasaylo. It's a sin against the Holy Spirit. Sala na batok sa Espiritu Santo. Mateo 12:32. Murag bantayin ninyo. So, timan taas-taas kini ha. Ato pag kini iidog ka kay ribang kataas ni. Gi-summarize lang nato. Arita sa lain lang pag-attack. Dinhi karon gawas ni labihan ka dagan 258 ka mga dugma sa simbahan. Mao nagi tagsa-tagsa nila pag-atake. We have different authors ng mga Catholic faith defenders. Doon ay Fundamentals of Catholic Dogma by Dr. Wig Oath. O diya, labihan ka naghani. Kang Soc Fernandez ng mga libro. Labihan ka naghani, no? Kang Ebidensya Biblika ni Brad Lord Rolio Rata, kanhi presidente sa Catholic Faith Defenders Bohol. O niya patay layman's language sa Catholic Faith Defenders Apologetics ni Soc Fernandez, Ramon Gitabon Pundok sa Archdiocese of Cebu. Labihan ka naghani. Yapay kang saratuba nila. Okay, labihan naghani mga libro gihimo ni Brad Alan Javier, no? Naghani siya libro nga gihimo, no? Brad Alan Javier. Mga protestante niya, mga pastors na kaniadto. O niya usa sa mga libro nga gihimo ni Brad Lito Ligtas, no? Naghani siya gipanghimo ng mga libro. O niya pay giya sa Mary's Little Children's Community. Spread out kini sa Exorcism Center ni Father Darwin. Daghang mga referensya hubad pa na di na ito mabangbang pagtuki. So, ang mga Catholic Faith Defenders na himong mga offers sa mga libro. Sagad din mga protestante ni sila. Doon na pa'y bago, no? Kang Sir dira ako no ni Sir Alvin Agupitak dira. Bago na release nga libro, no? Susiha ang kamatuuran, no? Sir Alvin Agupitak. Okay? Grabe ni na mga ang biblical and the Catechism of the Catholic Church. Giusa niya ni tanan, no? Unya of course ang labing karaan nga libro, may libro sa mga kaobispuhan sa kalibutan, no? We have this My Catholic Faith, no? My Catholic Faith. So mao kini ang mga reference sa mga kaobispuhan uban pa, and of course ang atuang catechism for Filipino Catholics pinaka-importante gyud kini, no? And ang atong catechism of the Catholic Church sa mga different mga references uban pa, and of course pinaka-importante niini ang catechism of ang Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. So, nining tanan, balik ko na to, ang tulog ka hugpong sa mahisakop na unya sa gingharian sa Diyos. Sa Catechism of the Catholic Church 836, padayuno na to, kung kinsa mahisod niining gingharian sa Diyos. 836, no? In the spirit of ecumenism, ato sa kana nga hisgutan, separate discussion nato. Ngano nga dunay ecumenism, ngano nga unsabay gipasabot niini, no? Niya sa 836. Okay? So, ang ikatulo niini nga sakop, una, Catholic faithful, mga binunyagan sa Christ-founded Church. Ikaduha, ang mga Protestants nga invincible ignorance nga
Maingon tag ang gifocus nila moral values. Parang wa pa siya makatuhog hain gyud. And once nga magkapaminaw na kamo sa one-on-one nga mga debates, mga dialogue kini, dili insultuhay. Kay doon natay hopefully mahuman yun nato ang CFD Das Book 1. Na diri ang mga rules of debate na diri tanan. So unsaon pagpadayag ang tanan, all the mga evidences nini karon against sa mga religious deceptions ug uban pa. Hopefully mahuman ang kining tanan. Professional debate, that's dialogue type nato paghimuon. Tulo ka form sa debate. So doon natay gitawag og Socratic form or confrontational debate nga dunay mga interpellation sama sa gihimo Father Darwin Gitgano. Ikaduha, doon natay forum type debate. That's symposium type, forum type debate. Ang people, ang katauhan, mao'y mangutana, dili ang speaker. So, ang mga tao. Ikatulo, dialogue type debate. So, diha sa dialogue, walay mga pangutanahay. Padayag lang kamo. So, mao kanay pagahimuon na unya pohon, no? Hopefully, we have the rules niya na. So, mao kanay mahitabo ang ikaduha. Mao na ang mga igsuon nato nga mga Christians. Pero maingon ta nato nga dili sila condemnative. Wala sila pusgay. Wala sila mag-perform sa destructive role against sa teachings of the church. Kay kung ilang gihukman nga sayop ang gitudlo sa simbahan, wala pa kamo makatugkan. You have to listen first before you judge. Kay kung hukom mo dito sama ni Silvestre Morales, dako ka ng sala. Wala pa kamo makatugkan. You still have to listen, and therefore there is a need for CFD debates by divine guidance. So nining tanan, mao kana og kanang ikatulo nga grupo. Mao na kini. And finally, all mankind. So plano gyud sa Dios tanan maluwas. So na-mention naman ang Catholic flag. Na-mention naman ang all other Christians, referring to the Protestants, no? 1.5 billion. So pila naman ang 1.5 plus 1.3, it's 2.8. So 8.2 nahimo na kini 8.3 billion, no, sa tibuok kalibutan. So mga around 6 billion, no, ka mga ninimpuntuha karon nga mga non-Christians. So included ni mga Muslims, ang Islam, no, ang Hinduism, Confucianism, Shintoism, Zoroastrianism, Taoism, ug uban pa. So 10,000 ka mga non-Christians. Apil niini ang mga atheists, no? So dining tanan gitagaan kini sa Dios in the spirit of ecumenism. Nga matupad Father Darwin by love system may usa kamo. So you are given the chance sa Dios nga be open-minded. Welcome kung asa magani ang eschatological series of debates. Dili man kini debate nga kinsay budaog, no? Just congratulations ni Pastor Rian Fuentes kay sa iyang pagpakigharong ni Father Darwin mingon siya, dili nako tuyo nga mudaog sa debate. I just want to learn from Father Darwin. Gusto siya makadungog unsad yun ang pagpadayag ni Father Darwin o diya ikumparar hain yun ang kamaturan. So hopefully by divine guidance, mahimong Catholic faith defender po si Pastor Rian Fuentes sa Baptist Church, no? Nining puntuhan and hopefully kauban na alang sa kahayag. And so, unsa ba ang mga pangtudlo sa destructive role nila gi-attack ang 258 dogmas of the church? Giripulihan kini nila sa ilang kaugalingong pagtudlo. Sumauna, unang error, unang sala, giyukman ninyo nga sayop ang gitudlo sa Christ-founded church. Ang founder sa simbahan, mao mismo ang Diyos. Imagine,
kadakong sala kana. Unya gihukman ninyo ikaduhang sala mao gipulihan ninyo lain. So ikaduhang sala, you replace ang church authorities nga mao gi organize, mao gi panalanginan, gitagkaan og Yahweh sa Dios. The case of the kingdom. Grabe. Mateo 16:19 over Mateo 18:18. Gitagkaan. Giwa na gibungkag ninyo. Imagine. Grabe. Unya, ang inyong gipuli, ang inyong incomplete Bible, sa sitay-sayas ra, gitues, mao na inyong gipuli, Bible alone. Mao na nga, sa debate, mga ignoy in town, magahisgot na ganang oral evidences, oral tradition, way kalibutan ng mga pastors. Ngano, close-minded sila. Tuara sa Bible. Bible alone. Forgetting the history. Sumaw ka na ang pagka-structural defect. Mo nang iampo na to. The only solution, be open-minded. You have to research. Listen. Research. Kaya inyong kinabuhi mo na kung kinabuhi ka na ito. I was in doubt, maubag yun eh. So, nag-research ka research tanan-tanan. And, nagsud ako sa nagkadaiyang mga religions. I listen. Unya, research nga ito na sa Muslims tanan. Research ang tanan. Sumuko kini ang tanan. And now is the time to declare the truth. Mao ka. And so, ikaduha, nga ilahang nga gitudlo. Nga, tungod sa Bible alone, duha na ang ilang itudlo. What can be read is true, what cannot be read is not true. Kuyawa. Sa tanan nga mga debate, all Protestant pastors, mao gyud na ilang basihan. Mabasa ba sa Bible, one Holy Apostolic Roman Catholic Church in one phrase? Mao ginailaha. So what cannot be read is not true. What can be read is true. Diha na natilabho. Makapatay ang litra por litra. 1 Corinto 6:3. Makapatay ka na. Ug busa, unsa bay gipadayag sa Dios. Tungod niini karon nga biblical literalism. Mao na gitawag biblical literalism. Nining putuha, it's erroneous nga kutubra sa mabasa maoy pagatuan o ang dili mabasa dili pagatuan mao kanay nakaigo o nakahimo sa dakong sayo. Nining putuha karon niya sa 1 Corinto 3:6 okay ang gitin-aw niini nga magkapatay. So you have to check, no? Nining putuha karon unsay gidayag niini, ha? Dinhi nato mapadayag nga dunay private interpretation. Si San Pedro mismo duna siya'y warning diha sa 2 Pedro chapter 1 verse 20 to 21. Unsay gingon sa 2 Pedro chapter 1 verse 20 to 21 nga dili pwede nga magmao-maot ang interpret kaugalingon nga panabot. No. Tungod din ang Bible alone kaugalingon lang pagpanabot. You are violating the rules. The official interpreter is the church magisterium kay mao ni naghipno sa balaang kasulatan. So, dinhi karon ang mga gipanudlo sa Protestantism. Pulos mga hiwi. O busa, gitudlo sa para mabungkag ang 7 sacraments. Para walay mahimong santos. Kay kasilagan man ang mga santos. Ilang gikasilagan ang mga santos. O busa, nagtudlo kini. Replacement. Ang ilang gihimo, replacement. So instead sanctifying grace, instead 7 sacraments, gitudlo ang grace alone.
So nagama silang kaugalingon nga panudlo grace alone gibungkag ang teachings of the church. Mao na nga wa nay seven sacraments. Kaya naghimo silang grace alone nga teaching. Ang role sa Protestantism is paglubog, paglawgaw, paglugaw. That's the role. Paglubog, paglawgaw, paglugaw. Mao na nga paglugaw na niya lubugon ang tanan. Luoy ang nahitabo. Sunod, unsa pa gipagtudlo, uniform kini ha sa 49,000 ka mga Protestant religions. So ilang gitudlo nga faith alone. Ayo na nang buhat. Ngano ba? Tungod kay kung mubuhat pa, musunod man na sa gitudlo sa church authorities. So para dili sila makasunod sa gitudlo sa church authorities, ilahang gitudlo sa mga pastors, elders nga faith alone. O ilang gitudlo nga Christ alone, faith alone, Christ alone. Ngano ba? Niya. Ang Christ is the head. The church is the body. It is the church that acts. Ang mubuhat ang church, Colosas 1:18. This body is the mystical body of Christ. So ang gitudlo, kuhaon ning body, what nay body, kay kini mo ang church mo'y mubuhat, ang body mo'y mubuhat. So cut off naman ang body, cut off naman ang church. So Christ ra head alone. Mo nang what nay buhat. Sa pagbuhat ora tutom. Ang bubuhat kamot tanan tiil everything di body. Mo nang faith alone. Resulta niya na violation sa 2 Corinto 11:4. Nagingon si San Pablo 2 Corinto 11 versikulo 4. Mituo kamo sa nagwali nga different Jesus. Nagwali different Jesus. Unsa ba? Dili tinuod nga Kristo. Ngano ba? Ang tinuod nga Kristo dunay simbahan. So this body is the church. Mo nay mubuhat, gibungkag man ang church. Mo nay role sa Protestantism. Uniform na silang tanan. Uniform. Faith alone. Unya, labaw sa tanan. Niya, sa ilang mga debates, ang ilang mga debates, gi-replace nila universal truth carries with the particular truth. So, the correct logic, when Christ founded the church, bihatag siya universal truth. And that universal truth is within the church authorities. That's the universal truth. Ang nahitabo, gibali nila. Instead, the universal truth carries the particular truth. Gibali. Yun sala. The particular truth carries the universal truth. Grabe ang reverse. So, tanan nga mga panudlo sa Protestantism, tuwa sila sa particular truth. Pero kanang particular truth, sama sa dining larawan. Particular truth kunuhay. Pero dili overall truth. Tinuod na diri sa Deuteronomy nga ginili ang mga larawan. Pero not the overall truth. Because the overall truth mao nga gidili maghimo kag laing Dios, replacing the true God. Tungod kay particular truth man nila, walay overall truth, then they jump into a wrong conclusion. Diha sila natilamho mo ng Protestantism, jumping into a wrong conclusion. Mao na nahitabo. Mao na nga sa 12 rounds of Protestant attacks against the Catholic Church. Nalitis pa, labi na sa mga born again, nagingon walay religion nga makaluwas. Niya kung walay religion nga makaluwas, ngano man kumbinter mo? Ngano magtudlo man mo sa inyong system of faith? Because that system of faith is religion, different system of faith. Mga they are playing words, dako ng sala, dako na. Unya gamagamaan pag Bible, dako ng sala. Mao na nga advice sa mga elders, mga evangelists sa Protestantism. Ayaw na mo, kung gusto gyud mo nga mo tuis sa kamatuoran, harong mo for a series of debates with the Catholic faith defenders. And then, niya 100 CFD debate propositions.
O niya, sa atong pagharong puhon, with the Catholic Faith Defenders, niya, dunay rules of the debate. Dunay rules. So we will be publishing the CFD Book 1. Na diya ang mga rules. Unsa gyud ka importante. Dili ta mo pataka o hasmag og debate nga luoy tanawo na to ba ng mga debaters nga wa gyud profession sa debate. Maluoy ta. Before nga moatubang ta sa debate, master una sa rules of debate para professional ang tanan. Very ethical. Ayaw pataka og asdang diha nga dili pa kita kabisado sa mga rules. Kay masayang ta pulos objection mawa na hinuon ta sa main discussion. So ayaw, learn muna sa rules of the debate. So mao kini ang atong advice. And then kuno galing gani nga dili mo moharong sa debate, then you have to listen. And then focus mo kay kung kamo gusto gyud ga mo mensahe, then ang inyong i-focus dili attacks against the church. Dili pagtudlo og dili mao. Kaya ang unang salaod sa mga pastors and elders, giatake ang panudlo sa teaching authority founded by Christ. Imagine. Ikaduhang sala. Sa universal truth carries the particular truth. Ikaduhang sala. Nagtudlo mo og separate ways. So, Juan 4:1, dili maong espiritu. Dili mao. Dili na Holy Spirit, but espiritu tunto. The spirit of deception. Mo na nga si San Mateo nagbaod gyudaan. May pasidaan si San Mateo 15 versikulo 14. Buta mag-agak sa laing buta, mangahulog yun mo sa kanal. Mo na'y usa ka pasidaan. Ug busa, nining tanan ang inyong buhaton mo. Have your constructive role, dili destructive role. Ang inyong buhaton constructive role aron maapil ta sa gingharian sa Dios. Ang inyong role, you are all welcome. We salute you. Mas ngilngig pa mo, mas purified pa mo moral values. Kana. Implementation sa moral values. But in so far as faith, it's within the church. But in so far as hope, love, in so far as respect, resourcefulness, discipline, meaning politeness, humility, patience, uban pa mga virtues. Salute sa iyo. Modesty, uban pa. So, mauna ang magkapaapil ninyo sa gingharian sa Diyos. Unya, all religions, mauna nga, all religions of the world, may usa kining tanan. May usa kini. In so far as virtues are concerned. In so far sa political foundation, usa ta. In so far as the economic foundation, love system economy, usa ta. In so far as the social foundation, holiness, harmony, usa ta. In so far as physical foundation with the talents God given, manag-uyusa ta. In so far as the civil foundation, the divine legal system, hiusa ta. Sa usa lang, wala. In so far as faith. Ngano, ang makaguba kay nagtukod og laing religion. That's the error. Mao na. So, bungkag. Naana sa 1 Corinto 15, versikulo 24 ngadto sa 25. Nagaingon gyud, all religious authorities and political authorities shall come to an end. Matapos. It will all be resolved. Ug ato lamang giampo kay ang administrator mao man ang Holy Spirit. Hangad sa langit. And we pray nga empower ang tanan nga Catholic Faith Defenders who will be attending the National Convention nga paghimuon diri sa Bohol. Kita mo in charge sa general sa registration committee na doon natin mga kauban nini nagpreparar with of course mga Catholic Faith Defenders mag-usa ta tanan. O diya
of course sa program committee Brad ninyo Mahirano ang internal vice president o dia adto na sad sa finance si ang atong treasurer Brad Tune Mulita o dia dito na sa communications invitation etc. ang atong external vice president si Brad Roland Misa. Overall ni ining tanan mao na si Brad Kenneth Joseph Abuyabor na mo'y president sa CFD Diocese of Tagbilaran in coordination with the CFD Diocese of Talibon pinagi ni Father Mendez. Ug busa nining tanan atong giyampo nga mabuti ang panahon usara tang tanan usara ta. So ayaw huna nga kining ilusad na tupuhon dili ni akong kabubuton nat ihan ni sa Ginoo. Lord, ikaw na mapahiluna tanan Lord, no? Asa man mahimo mahimo any part of the Philippines and preferably at Loon Town Square, Loon Bohol, no? Hopefully mahimo kining tanan. Unya tanan atong mga pastors, we love you all. Maghangop ta kay ang atong gihigugma ang kamatuoran ang atong gihigugma. So dili kwarta kun dili kamatuoran. So follow, congratulations Pastor Rian Fuentes, congratulations. Of course, the model mao si Jared Almizura, congratulations. Unya mga debaters, ang good virtuous ni Ismail Bahinting, congratulations. Kini si Anyides, murag lisod pa. Kay close-minded. Open your ears. Anyides, usap pagka makasud sa debates. No? Open your ears muna. Study first the rules of debate para maminaw. Importante kita maminaw. Listen. So, mao na nga atong itugyan ng tanan. Let the Holy Spirit, the truth, rule us. Mao na ang ulo sa CFD Dasdas. Defend against Satanism. Do all sanctifications. Dasdas. Mao na ang tugukan nining tanan. Ang Dios magauban kanato. Santos, Santos, Santos. Fiat!